Bali, starter motor po pala ito ng Mitsubishi Adventure na tinotroubleshoot ko. Ang problema po pala nito ay intermittent cranking. Minsan, aandar, minsan hindi. Slow cranking siya, kung baga. Pag matagal ng kinakrank, umiinit na yung pinaka-terminal ng battery. So ganito, chinek up ko muna dun sa aking tester kung umiikot yung starter. Umiikot naman yung starter pero hindi ganun kaganda yung ikot. Mayroon siyang sumasabit dito. So after check up ko nga, tiningnan ko yung pinakabuong starter. So diniagnose ko na siya. Nakita ko dito sa starter, mayroon siyang sign ng pagdikit. Kumbaga gumagasgas siya, sumasabit dito sa pinaka field coil natin. Ayan, sa may pinakabakal. So kung makikita nyo dito, mayroon siyang sign ng sinasabitan. So pag mga ganitong may sign ng sinasabitan, ibig sabihin hirap umikot yung starter. So isa lang ang pwedeng tamaan po nito ay yung pinaka starter bushing na tinatawag. So nandito po yung starter bushing niyan. So mayroon siyang starter bushing sa dulo, mayroon din siyang starter bushing sa pinakahulihan. So ganito, tinanggal ko na po yung ano niyan, starter bushing sa harap. Ito na yung pinaka starter bushing ng harapan. So mayroon na siyang play. So kung baga malaki na yung clearance ng ating starter bushing, lalo na dito sa may bandang pinakalikod niya, sa may malapit sa carbon brass. Ito naman yung nasa likod. Ayan o, sobrang ano na siya, sobrang alog. So ang laki na ng clearance niya. Kaya ang mangyayari nito, pag umikot na yung armature natin, imbis na maka pre-wheel siya at umikot ng maganda, hindi siya nagkakaroon ng slide. Kumbaga nagkakaroon lang siya ng friction para dumikit dito sa starter field. So kaya hirap umikot, minsan naandar, minsan hindi. So yun ang pinaka problema niya ay itong starter bushing. So ganitong gagawin natin dyan. Hahanapan natin ng starter bushing ito. Tapos kumbaga kung walang saktong size, ipapabricate na lang natin ng pinaka bushing. So ayun na guys, bali na convert ko na pala yung bushing natin. So ito na yung bagong bushing natin. So bali napalitan ko na parehas. Ayan. So ang ginamit ko pala ditong pang rebushing ay bearing. Ito yung bearing natin. Ayan, so sa harapan ang ginamit kong size ng bearing ay 60 00. Tapos sa panglikod naman ang ginamit kong bearing ay 6201. So saktong-sakto lang to. Ito yung sa harapan. Kung makikita nyo dito, ayan o, saktong-sakto lang, wala siyang kaalog-alog. Tapos dito sa likod naman yung 6201, ito na rin siya. Ayan. So wala na rin yung clearance. So fix na rin. So yung solenoid, nilinis ko na rin yung solenoid. Nandito na yung solenoid. So kanina mayroon na rin tong carbon. Nagkaroon na rin siya ng spot. Ayan no. So nahukay na rin.
Tapos gagawin ko ngayon, i-assemble ko na lang. Tapos susubukan uli natin dito. At kung maging okay na, ibabalik ko na to doon sa adventure, sa unit na adventure. Bali, nalinis ko na rin tong armature nya. Ayan. So, bali, i-assemble ko na lang yan. Tapos babalik na natin doon.